Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa
Sa bawat araw na lumilipas, isip ko'y lumilipad. Iba't ibang nakikita at naririnig. O ano ba itong nararamdaman? Puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan ka na. Sa bawat araw na lumilipas, isip ay lumilipad. Iba't ibang nakikita at naririnig. O ano ba itong nararamdaman? Puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan ka na. Subalit ng aking naalala ang tapat na pangako mo sa'kin na ako'y iiwan, di pababayaan, magkakailan pa man. Luwalhatiin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Luwalhatiin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Wala kang katulad, walang kapantay sa iyo. Luwalhatiin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Luwalhatiin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Walang katulad, walang kapantay. Walang katulad, walang kapantay. Walang katulad, walang kapantay sa iyong Good morning. Purihin ng Panginoon, magandang umaga po sa ating Panginoon. Good Good morning, morning. brothers and sisters. Naririto na naman tayo, mag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. Opening prayer tayo. Sige, mga kapatid, muli nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang grasya niya ay sufficient sa araw-araw. Kaya sa umagang ito, Lord, dinadakila namin at pinaparangalan ang iyong banal na salita na aming pagsasalu-saluhan. Samahan mo po kami at ang aking mga kapatid na sumusubaybay at sa aming gagawing pag-aaral tungkol sa sanctification. Manguna ka po sa amin sapagkat tunay na wala pa kaming magagawa kung wala ka. Salamat po, Banal na Espiritu, na muli mangungusap sa amin. Ang kapangyarihan mo ang siyang magbibigay sa amin upang maibigay namin ng may katapangan, may kapangyarihan ang iyong banal na salita. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Memory verse natin para sa linggong ito.
ay nasa 1 Thessalonians 5:15. See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good, both for yourselves and for all. So maganda pong mensahe itong mga kapatid, ha? Tagalog. Babasa. Sige. Unang Tesalonica 5:15. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Amen. Purihin ang Tulungan mo ating- kaming magawa ito, Lord. Purihin ang Panginoon, oo. Anyway, maganda yung sinasabi ng verse na ito, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Yan naman ang purpose ng Diyos nang tayo ay Kanyang likhain. That we are to perform good works. At gawin natin yan araw-araw. At yan naman ay kaakibat dun sa ating tatalakaying mga pag-aaral, yung pagpapatuloy ng ating sanctification. Nasa ika-4 na bahagi na po tayo, mga kapatid. Mahalaga yung paggawa ng mabuti sapagkat yan po ay pagpapatunay na tayo po ay may bagong buhay. Nasa atin na ngayon ang paggawa ng mabuti. Magpatuloy tayo sapagkat sa paggawa ng mabuti tayo po ay nasa sanctify. At sa araw na ito, yung ating sanctification part 4, binigyan po natin ito ng titulo na Why God Wants His People to be Holy. Sa Basahin ko po dito sa 2 Corinthians. Corinthians 7:1. Sa English muna. So then, let us purify ourselves from everything that makes body or soul unclean, and let us be completely holy by living in awe of God. Sa Tagalog, sa pangalawang Korinto 7:1, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Salamat po sa salita mo, Panginoon, sapagkat salamat po sa kaligtasan na tinanggap namin. We are now in a positional sanctification. At sa proseso na nagawa ng ating Panginoon na siya nagdusa, namatay at muling nabuhay, we are justified. At sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita, sa tulong ng banal na Espiritu, may preserve natin itong kanyang kalinisan na binigay sa atin. Bagong buhay na taglay natin, we are no longer living in sin, but we are living by the Word of God, by faith in Him. At sa prosesong ginagawa ng ating Panginoon, salamat sa kanyang tulong sapagkat ang banal na Espiritu na nasa atin ay makapagpapatuloy tayo ng mamuhay, ng may kabanalan, kalinisan at katwiran sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Sinasabi ni San Pablo sa ating lahat at dito sa mga taga-Korinto, itong mga Corinthian Christians, at ito naman ay angkop din naman para sa atin, na tayo po ay mag-ingat sa ating pakikisalamuha o pakikipag-ugnayan sa mga unbelievers o non-Christians. Dahil kasi, pag hindi ho tayo nag-ingat, baka po tayo ma-impluensyahan ng kanilang mga maling pamamaraan sa kanilang buhay. Alam naman natin that we are in a spiritual war na kung saan ay nandoon talaga ang pagkilos ng kaaway upang tayo ay ilayo sa ating Panginoon at magkaroon tayo muli ng isang buhay na hindi karapat-dapat at hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya sinasabi ni San Pablo, mag-ingat kayo. Hindi naman nangangahulugang huwag kayo makisalamuha sa ibang tao, ngunit magkaroon ng alertness para hindi po masira ang ating pananampalataya at manatili ang ating kalinisan, ma-preserve natin yung kapatawaran na natanggap natin, at makapagpatuloy tayo ng uri ng buhay na nakapagbibigay ng kaluguran sa puso ng ating Panginoon. Now, ang holiness, ang kabanalan, this is a command. Dito sa Leviticus 19 verse 2, sinabi ni Yahweh kay Moises,
Sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. So here, give the following instructions, says God to Moses. See, you must be holy because I, the Lord, I am holy. At dito rin sa 1 Peter 1, verses 14 to 16, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Yung maganda rin ito sa English version, nasa saan? Be obedient to God and do not allow your lives to be shaped by those desires you had when you were still ignorant. Instead, be holy in all that you do, just as God who called you is holy. The scripture says, be holy because I am holy. So upon reading these verses, take note of the words, do not allow your lives to be shaped by those desires when you were still ignorant. At sa Tagalog, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. So what does it mean? Huwag kang umayon. Do not allow your lives. Diba? It's a decision. Kailangan pong tingnan natin ang uri ng ating pamumuhay araw-araw. We need to be alert na tayo po ay mag-ingat sa ating pang-araw-araw na buhay. It's mag-decide tayo na ayaw na natin gumawa ng kasalanan. Ayaw nating saktan ang puso ng Diyos. So therefore, it needs self-control. We have to be alert to avoid anything and everything that will make us unclean. So what is holiness? Balikan natin yung salitang holiness na nabanggit na natin doon sa mga unang portion ng ating topic sa sanctification. Holiness, to be holy means to be set apart. And what is to be set apart? Yung isa-set apart kung ikaw, itong isang bagay na ito'y malinis at may dumi, kailangan ilayo mo itong bagay na ito sa marumi. Baka mahawa. Marumihan. Kung maglilinis ka ng bahay, hindi lang sa isang portion, kailangan talagang malinis para yung bagay na marumi ay mawala na. Hindi, tsaka kapag nagwawalis ka, winawalis mo dyan, inaalis mo yung dumi. Oo, hindi lang winawalis, nilalampaso po mga para talagang yung pinaka... Tas, Oo. what do you call this? Oo. Ay, hindi tinatago sa ilalim ng carpet. Yun, no. Nung araw yung ginagawa natin. Dakutin. Oo. Pero ngayon masipag na tayo dahil binigay ng Diyos ang kasipagan na You yan. also set apart. So, Alisin, ilayo, ihiwalay. Pagdating naman sa spiritual, ano i-set apart mo? Yung impurities ng iyong pag-iisip, ng iyong kaluluwa, yung mga bagay na nagpaparumi sa iyong kaisipan, inaalis mo yan at ipinapasok mo ang salita ng Panginoon sapagkat yun ang ibig niya. Pag in-embrace na natin yung purity ng salita ng Diyos, makikita natin bawat bigkas natin, manggagaling na doon sa binigay na kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya itong topic ng holiness ay makikita natin throughout the Scripture. At yan ang pinakamagandang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya dapat, kung magse-set apart tayo, completely setting apart what is impure, what is unholy sa mata at puso ng ating Panginoon. And being setting apart means
tayo ay iiwas sa kasalanan at doon na tayo sa ating Panginoon. We believers who has been justified and we have accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we are now set apart for the Lord. Na kay Kristo na tayong ngayon. Hindi na ho tayo mamumuhay ng dating uri na o pamamaraan ng buhay natin. Dito na tayo ngayon sa ating Panginoong Heso Kristo. Okay. Kaya nga pag nag-set apart ka ng mga bagay na holy sa pamagitan ng mga salita ng Diyos, di ba dito nga sa Galatians 5:22 to 23, like the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ano yung mga bagay na ito? Kung ikaw ay may tanim, pababayaan mo lang ba yan? Dapat itanim mo, di ba? Itong mga fruit of the Holy Spirit, kailangang itanim mo sa iyong puso muna at tapos ibibigkasin mo yan, ipipreach mo sa mga taong nangangailangan ng pag-ibig, ng joy, peace, patience. Ngayon, mamumunga rin sa kanila. Pagkatapos mamunga, sila rin naman ay makapagbibigay ng mga salita ng Diyos na nagpatungkol sa pagmamahal, sa joy, patience. At yan ay cycle ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Once we do that, makikita natin ang kalagahan ng salita ng Diyos ay isang bagay na ibig niya. Kaya ang paglayo sa kasalanan, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, ay napakalaking bagay na magagawa natin sa tulong ng Banal na Espiritu. And that is the call to Christ-likeness is a call to holiness, mga kapatid. Yung Matthew 7 verses 21 to 22 sa mga ebanghelyo, makikita natin na si Lord Jesus ay namuhay ng may ganap na kabanalan. Kaya ito ay isang mabuting batayan natin. Our Lord Jesus Christ is the greatest example na kung saan siya po ay talagang nakayanan niyang huwag magkasala. He lived a holy life habang siya ay nandirito sa lupa. Kaya tayo rin, pag-aralan natin ang buhay ng Panginoon at sundan natin kung ano ang kanyang gawa, ano ang kanyang ikinilos sa kanyang sa salita, sa isip, sa gawa. At ito ay gawin natin isang mabuting halimbawa para sa ating lahat. Now, bakit mahalaga na tayo ay magkaroon ng kalinisan, ng kabanalan o ng holiness sa buhay natin? Unang-una nga, sabi ko, at paulit-ulit nating binabanggit, na ating i-preserve yung kapatawaran at kalinisan na natanggap natin during the justification process. Yes, minsan mahirap talaga na totally hindi ka magkasala, paminsan-minsan may pagkakamali, di ba? Pero sikapin natin, mga kapatid. Maski nga si Haring David, di ba? Ang sabi ng Biblia, he is a man whose heart is after God. Ngunit bakit ibinigay sa kanya ang titulong ito? Bagamat siya ay nagkakasala, sapagkat sa kanyang puso ay nandoon pa rin ang kanyang naisin na sumunod sa ating Panginoon. Kaya tayo man ay maging ganon, na bagamat tayo kung minsan ay nagkukulang sa ating Panginoon, magsumikap tayo, na tayo po ay makapamuhay ng isang buhay na may kabanalan. After all, nandirito po tayo sa sanctification process ng ating buhay. At ang uri ng pamumuhay na may kabanalan, ito po ay mabuti para sa ating espiritu, mabuti para sa ating kaluluwa, mabuti ito para sa ating katawan. Papag-aaralan din po natin yung sanctification of the body sa susunod. You see? Sa pamamagitan ng uri ng pamumuhay na may kabanalan, tayo po ay nailalayo sa mga guilt, sa mga shame, at maraming mga iba't ibang klase ng form ng diseases. Totoo yan. Diseases? Oo. Hindi natin kasi namamalayan na ang karamihan sa ating mga sakit is born out of our mga kasalanan natin. Tayo mismo nagkukulang sa pag-aalaga sa ating katawan. At hindi lamang yan. Kapag tayo namumuhay na may kabanalan, ito po ay nagdadala sa atin ng kapayapaan. Nagbibigay ito sa atin ng kaligayahan at hindi lamang panandalian. Ang isang kapayapaang hatid ng kabanalan ay ang kapayapaang nagmumula sa ating
Panginoon. Kaya importante yan. Kaya kapag tayo namumuhay na may kabanalan, matatanggap natin ang kaganapan ng buhay na bigay ng ating Panginoong Hesukristo, John 10:10. Now, we have to treasure that sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo because Jesus paid a very high price for the forgiveness of our sins. Ang kanyang pag-ibig sa atin ay dapat na mag-encourage sa atin na tayo ay mamuhay ng may kadalisayan. Ipinakita ng Panginoong Hesukristo ang kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya yung 2 Corinthians 5:14-15, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Now, bakit kailangan nating mamuhay ng may kabanalan, mga kapatid? What is holy living? Holy living is a lifestyle. Yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. According to the Nelson's Bible Dictionary, the Hebrew word for holy denotes that which is sanctified or set apart for divine service. Living holy is carrying it out every day of our lives. We are conducting a lifestyle which is sanctified or holy. That's why we need to be really careful in everyday living natin. We need to really exert an effort na yung ating mga pagkilos ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi sa atin ng 2 Corinthians 7:1, mamuhay kayo ng may paggalang sa ating Panginoon. You see, righteous living ay isang mahalagang salita na dapat unawain natin, alamin natin, intindihin natin, upang tayo po ay makapamuhay ng isang buhay na may kadalisayan. Why do we need to live holy lives? Number one, alam nyo, nakita namin sa pag-aaral, because the times, yung ating present situation, yung ating kalalagayan ngayon sa buong mundo, we need holiness. Alam naman natin na napaka-rampant ng kasalanan. At hindi basta magaang na kasalanan, na matitindi na ngayon ang mga nagaganap na mga pagkilos ng kaaway. At nakikita naman natin yan, sinasabi yan, babala. These are the end times. Kaya napakahalaga ng pag-aaral po, mga kapatid, ng kabanalan. At ang kabanalan yan ay isang bagay na dapat sumasa atin. Gawin natin, magsikap tayo, mamuhay tayo ng may kabanalan, may kadalisayan, nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. At nakatutuwa, alam nyo, kapag tayo po ay may kapayapaan, hatid ng kabanalang sa buhay natin, natutuwa ang Diyos, humiling ka sa Panginoon at kalulugar ang kanyang bigyan ng mga biyayang hinihiling mo. Kaya hangarin natin araw-araw. These are the end times. We really people need God. We really people need to really shy away from sin. Sikapin natin po, mga kapatid, na araw-araw na tayo po ay makaayos ng ating uri ng pamumuhay. Magkaroon tayo talaga ng kalinisan. So you know, sometimes we really have to sit down and pause na, ano ba ang ginagawa ko ngayon? Ito ba'y nagbibigay ng kaluguran sa Diyos? Ito ba'y nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon? Kaya kapatid, alam na natin ngayon, sa panahon natin, kailangan po nating mag-repent, kailangan po nating ayusin ang buhay natin because we are on the end times. And then secondly, no one can see God without holiness. Yung Hebrews 12 verse 14, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi niyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Now, try to be at peace with everyone
and try to live a holy life because no one will see the Lord without it. So mahalaga yan, mga kapatid. Yung kabanalan ng Diyos mismo, kapatid, gawin nating example yan sa buhay natin. Sundan natin kung paano nabuhay ang ating Panginoon dito habang siya ay sa lupa. See, makikita natin na talagang ito ay isang napakahalagang bahagi ng buhay ng mga Kristiyano. Kaya yung kabanalan ng ating puso, matuwid na pamumuhay, ito po'y nagliligtas sa atin sa maraming mga bagay na makapagde-destroy ng buhay natin. It will deliver us from the root of lawlessness and rebellion and disobedience. Kaya nga sabi ni Lord, Oy Moises, sabihin mo doon sa sambayanan ng Israel, ha? Sabihin mo sa kanilang lahat, magpakabanal sila sapagkat ako na si Yahweh ay banal. Now, ikatlong dahilan kung bakit kailangan po tayo mamuhay na may kabanalan. We are God's temple. Dalawang scripture ang babasahin ko, mga kapatid, dito sa unang Korinto 3:16-17. Hindi ba niyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Sa unang Korinto 6:19-20, hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi niyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin niyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang mga salitang ito ay dapat nating bigyan ng importansya sapagkat mismo ang Diyos ang nagsasabi na ang katawang ito ay templo niya. Pag sinabi niyang templo, ibig sabihin lahat ng ating gagawin, lahat ng ating isipin at bibigkasin sa ating mga bibig ay manggagaling lamang sa mga banal na salita na binibigyan niya sa atin. Sa Old Testament, the temple is a physical building. It was the literal place where the glory of God dwelt, where God's people met with Him and, of course, manifested His presence. But now Christ has been raised and ascended to the Father, and He pours out His Holy Spirit sa ating buhay, at ngayon nga'y nakapamumuhay tayo ng may kabanalan dahil sa hatid ng banal na Espiritu na siyang kumokontrol. Dapat magpakontrol tayo sa Kanya upang ang lahat ng ating gagawin ay isang bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya nga, collectively, ang banal na Espiritu at yung ating decision making, yung ating pagsunod, submission sa Kanya, ay kailangan maisakatuparan upang sinasabi ng Diyos na ikaw ang templo ng banal na Espiritu ay laging mapasa atin ang kabanalan na dulot ng Kanyang salita. Sa tulong ng banal na Espiritu ay magagawa natin ito, mga kapatid. When God promised the new covenant, He promised na ibibigay ko sa inyo ang banal na Espiritu. At yan naman ngayon ay nasa atin na. Kaya tayo ay nagkaroon ng bagong buhay at isinusulat ngayon ng Diyos ang kanyang mga panuntunan dito sa ating puso. Kaya sabi ni Lord dito sa Ezekiel 36:26-27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin. At masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So kung tayo po ay napatawad na sa ating mga kasalanan, ay tunay tayong magtiwala sa Diyos na tayo ay napatawad. Malinis na tayo. Kaya tayo po ngayon ay mabuting sumunod sa mga pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang kalinisan, ang kapatawaran na natanggap natin ngayon ay isang napakahanga-hangang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. At ang kanyang pangako na sumaatin ang banal na Espiritu ay nasa atin na ngayon, ang banal na Espiritu. We have been cleansed by the blood of our Lord Jesus Christ. At ngayon, mamuhay na tayo ayon sa banal na Espiritu na kumikilos sa buhay natin.
Kaya nga nag-grieve ang banal na espiritu at lumalayo kapag hindi tayo maingat sa ating buhay. Minsan napapasama tayo sa mga isang bagay na hindi ka nais-nais. Lalo na ngayon sa internet, no? Maraming mga bagay na kailangan magkaroon tayo ng discernment. Nag-ingat po mga Mag-ingat. kapatid. Mag-ingat po. Lalo na pag nakita, tawa tayo minsan ng tawa, natutuwa tayo sa kanyang ginagawa, pero ito ba'y nakakalugod sa ating Panginoon? Tingnan natin kung ito'y makakatulong sa ating kaisipan, sa ating espiritu at sa ating kaluluwa. Sapagkat 42 years na tayo ngayon bilang isang born again. Nais ng Diyos na panatiliin itong dalisay sa atin. Yung mga nakikita natin sa Social media. yan ay maaaring gawa ng kaaway. At hindi natin namamalayan na natutuwa tayo, pero at the same time, nakapagbibigay tayo ng hindi magagandang biro. At one day, sinasabi pa natin kung ano yung ginagawa ng taong ito sa kapwa natin. Kaya maingat lang tayo mga kapatid. At lagi nating isaalang-alang na ang paglilingkod natin sa Diyos ay isang napakahalagang bagay at hindi natin dapat ito pabayaan, mga kapatid. Sometimes we don't realize it. We are being influenced by what we read at kung ano yung napapanood natin. At lalo na ngayon, talagang talagang ang maraming mga tao laging naka-cellphone, laging nakatingin doon sa internet. Ingat na ingat lang po tayo mga kapatid, sapagkat kung ano ang nangyayari sa buhay natin, dyan sa paggamit natin ng social media, hindi na ho natin namamalayan, naiimpluwensyahan na po tayo at nadudungisan natin ang ating kaluluwa. Ikapat po, bakit kailangan tayo mamuhay na may kabanalan? Because holiness is necessary to know God. Ang sabi nga ng Biblia, Romans 3:23, tayo ay napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Tayo ay napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. So, paano tayo matututo ng malalim pa sa Panginoon kung tayo ay malayo sa Kanya? Nandun na ngayon yung paghingi natin ng kapatawaran ng ating kasalanan at sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo, tayo na ngayon ay nakay Kristo. At sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, malalim nating malalaman pa ang karakter, ang kapangyarihan, ang mga naisin, ang mga layunin, ang mga precepts, mga kautusan ng ating Panginoon. Dito sa John 2:23-24, nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniniwala sa Kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Subalit, hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. O take note, hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila. So what does it mean? Hindi po sila worthy ng ating Panginoon because no one can see God without holiness. Sino ang makakaharap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga taong may kalinisan sa puso? You know, when we obey God, we live by His precepts. Sinusunod natin ang panuntunan ng Diyos. Sinusunod natin ang kanyang mga pagtuturo. Ang Diyos ay nalulugod sa atin. Pinagkakatiwala niya ang kanyang sarili sa atin. He reveals Himself to us. Ngunit kung ang isang tao ay hindi susunod, hindi ho niya pahahalagahan ang salita ng Diyos. Hindi mo pahahalagahan ang mga tinuturo ng ating Panginoon. How do you suppose na ang Panginoon ay titira sa buhay natin? So mabuting ayusin talaga natin yung buhay natin upang manatili ang Diyos, manatili ang banal na Espiritu sa ating buhay. Ang Diyos ay hindi niya i-reveal ang kanyang sarili. Kaya kung minsan, papansin natin, bakit nga ba wala akong revelation? Bakit walang wisdom? Walang rema? Diyan natin siyasatin ang ating buhay. See, ako ba ay nagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos upang kanyang ipahayag ang kanyang sarili sa akin? At sa pamamagitan ng ganitong pagsusuri, may aayos po natin ang ating buhay, mga kapatid.
Sinabi ng salita ng Diyos dito, hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili. Pagkat marami ang mga sumusunod sa kanya, naaaliw lamang na makakita ng mga milagro. Hindi naman sila tunay na nananampalataya at nakikipag-ugnayan kay Kristo. Nandun lamang yung kanilang kaluguran na sila ay nakakakita ng mga mahimalang pagkilos ng ating Panginoon. Kaya tingnan din natin yung ating buhay, mga kapatid. Tunay nga ba tayong kasiya-siya sa puso ng ating Panginoon? Kaya isipin natin ang mga bagay na ganito. Mamuhay tayo ng may pagsunod sa Diyos, may kabanalan, upang marami pa tayong matanggap ng mga karunungan, ng mga wisdom, ng mga revelation, upang magamit natin sa ating sanctification process ng ating buhay. At sa pamamagitan ng mga biyayang ito, ay lalago tayo. At hindi natin namamalayan, tayo po ay nalilinis araw-araw sa ating buhay. Kaya mahalaga po mga kapatid, ang tunay na pagsunod sa ating Panginoon. Kasi tayo ay tinawag na maging banal. Kasi kaya ang sabi niya, be holy because I am holy. And then ikalima po, we need to be empowered by the Holy Spirit. Ay kaganda-ganda ng buhay kapag ang banal na Espiritu ay sumasa atin. Maari ba nating gawing banal ang ating sarili sa pamamagitan ng ating pansariling kilos? Hindi po. Kailangan po natin ang banal na Espiritu sa buhay natin. 1 Thessalonians 4:7-8, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang banal na Espiritu. Kaya yung 2 Timothy 1:9, umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So tayo po ay iniligtas ng Diyos, pinatawad, at tayo ay kanyang tinawag upang mamuhay ng isang banal na buhay. Not because we deserved it, not because we are good, but it is because of the love of God. At ito ang kanyang banal na plano para sa ating lahat ever since the beginning of time. At ito ay ayon o sa pamamagitan ng grasya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Heso Kristo. Yung ika-anim. Ika-anim, we are being sanctified by faith in Jesus Christ. When we speak of faith, ito po ang produkto ng salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay may produkto, yung pananampalataya natin, no, produkto yan ng salita ng Diyos, marami tayong nai-evangelize. So yung produkto ng pananampalataya natin ay magmumultiply sa ibang tao. Katulad na lang ng bunga ng, palagay natin na sibuyas. Bakit sibuyas? Ewan ko, yun ang lumabas sa aking isip. Di ba pwede mangga? Ha? Kasi pag sibuyas, lalo na pag binalatan mo, pag Hiniwa mo. hiniwa mo yung mata mo, di ba? Maiyak ka. Maiyak ka na, ayaw mo nang gagamitin yan eh. Ang sabi kasi, faith is the product of the Word of God. Kapag ang sibuyas ay nagmahal, marami nang hindi bumibili, di ba? Oo. Dahon na lang. Yeah. Nagtsatsaga na lang kung ano. Kung ang salita ng Diyos ay walang bungang pananampalataya, sa palagay niyo ba ay makakapag-evangelize tayo? Hindi tayo magagamit. So kung habang ginagamit natin ang salita ng Diyos, magmumultiply yan. Magkakaroon niya ng produkto at magbubunga. Hindi namang magiging mura ang salita ng Diyos, no? Ibig sabihin, tayo magagamit niya. Magagamit niya upang ang lahat ng ating mabibigyan ng salita ng Diyos ay magbubunga rin ng pananampalataya na manggagaling sa Kanya. Ipagkat yan ang sinabi sa Romans 10:17, na ang bunga ng salita ng Diyos ay magbubunga ng pananampalataya na magiging kapangyarihan ng bawat isa upang laging lumago ang salita ng Panginoon.
sa 2 Corinthians 3:18. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga muka ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatian niya na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians 3:18. So ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng specific, practical na pagtuturo para sa prosesong ito na pagpababanal ng ating sarili at the same time maihayag natin ang banal na salita ng Diyos sa kanila upang magkaroon din ng kabanalan ang mga taong pinapastulan natin. And of course, as we look at Jesus kung saan ang ginawa niya, makikita natin na ang pagiging righteous people have self-discipline. Ibig sabihin, ang taong banal na taong matuwid ay may disiplina sa sarili. Hindi niya wini-waste ang kanyang Kanyang buhay. buhay. Sa mga bisyo. Sa mga bisyo. Sa mga bagay na loose living. At sapagkat sinasabi ng Isaiah 55:2, bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Oo, nakikita natin mga kapatid, totoo yan. Maraming mga tao, they're wasting their lives. Oo, kasi ang sin, kapag hindi po natin iniwasan at talagang hindi po tayo naging alerto sa mga pagkilos ng kaaway sa buhay natin at tayo nag-give in tayo sa kasalanan, you know what will happen? We will self-destruct. Tayo rin po ang gagawa ng ating distraction. Kaya sabi no Isaiah 55:2, ano bang ginagawa ninyo? Yung mga pera nyo, saan nyo ginagastos? Yung buhay ninyo, you have 24 hours a day. Paano nyo ginugugol yung panahon ninyo? Are you doing it to glorify the Lord? Are you doing it to fulfill the plan of God for all the creations? Kaya kailangan po natin talaga ang self-discipline. Pero kung sa bagay, kung minsan nabibigla at nagkakasala tayo, balik tayo ulit sa ating Panginoon at iwasan natin at magsumikap tayo na tayo ay makapamuhay ng malinis. Okay, bago tayo tumuloy doon sa ikapito, ay batiin muna natin ang mga birthday ngayong February 2, 2024. Wow, happy birthday. Brother Wally Sanyosa, Brother Benji Turalba, Brother Daniel Magno, purihin ng Panginoon. Happy birthday sa inyong lahat. Have a nice day. Enjoy the blessings of the Lord sa inyong birthday. Okay, God bless. Okay, election. May message tayo mga kapatid, Meron tayong... Meron Oo. tayong announcement. Be advised, please be advised of the election of Board of Governors of the Charismatic Outreach Ministries Foundation, Inc. Ito po ang sumusunod na paanyaya. Ang date po ay February 10, 2024. It's a Saturday. Ang lugar, Compi Worship Center, BF Homes, Parañaque. Ang oras po ay 7:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Wala po yung noon break. Available po lahat yung Board of
Canvassers. Yung mga Involved po sa ating involved election. election. And your presence is highly very appreciated. much, mga So kapatid. sana po pumunta po kayo personally mga kapatid at huwag na kayong magpa-proxy, 'di ba? Mas maganda yung personally pumunta kayo. At nandiyan po nakalista yung ating mga candidates. Yan po ay alphabet, nakalagay yung kanilang pangalan in alphabet. So mamimili lang po kayo ng 7. 7 lang po ang inyong isusulat ha. Anyway, yung sheet naman na yon ay 7 lang naman yung blanco na yon. O kaya 7 lang po ang isusulat ninyo. Kaya manalangin kayo, mag-pray mabuti, mag-isip mabuti, basahin muna ninyo ang lahat ng mga pangalan. Huwag basta isusulat, ay, kumulang na ako, ganoon. Kasi baka ho ma-invalid ang inyong mga balota kung kayo po ay maraming erasures. Kaya ayusin po ninyo, basahin, manalangin, at pagkatapos saka po nyo isulat. Kapag isinulat ninyo, isulat na lang po ninyo ng kumpleto ang pangalan para again hindi ho ma-invalid ang inyong balota. Dadako naman tayo sa New Song of the Week. Salamat at nakilala kita, O Jesucristo. Composed by Sister Mercy Lalog and arranged by Brother S.J. Garcia. Dati ako'y litong-litong, di malaman kung anong gagawin. Mga problema ay sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at nakilala kita, O Jesucristo. Mga problema ay kaya ko nang harapin. Di na rin ako natatakot humarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, Jesus. Dati ako'y litong-lito, di malaman kung anong gagawin. Mga problema ay sakit ng ulo, di malaman kung saan patutungo. Salamat at nakilala kita, O Jesucristo. Mga problema ay kaya ko nang harapin. Di na rin ako natatakot humarap kahit kanino. Taas noong sasabihin ko ang pangalan mo, O Jesus. O Panginoong Diyos Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. O Panginoong Diyos Ama, salamat sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ko. Binago niya ang lahat sa buhay ko. O Jesucristo,
sa pag-awit sa'yo. Ikaw ang akla ng buhay ko, sasambahin kita. Paglilingkuran sa buong buhay ko, paglilingkuran sa buong buhay ko, paglilingkuran sa buong buhay ko. Purihin ang Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ngayong umaga, salamat Panginoon sa malayang oras na inyong ibinigay sa amin upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Salamat, banal na Espiritu, sa inyong guidance, sa inyong wisdom sa aming lahat. So narito po tayo sa ikapito. Now to live holy lives, we have to follow and obey Christian doctrine. Sundin natin ang mga pagtuturo ng ating Panginoon. So what is holy living? Ito po yung ating lifestyle, araw-araw. Hindi na po yung pamamaraan ng mundo. Pagkat nandito tayo sa mundo, ang uri po ng ating pamumuhay ay pamamaraan na ngayon ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay nagturo at siya ay nagpaliwanag habang siya ay naririto. Mabuting unawain natin. Kaya nga po tayo laging nag-aaral araw-araw. Salamat sa Diyos sa kanyang grasya na tayo ay kanyang binibigyan lagi ng banal na oras upang ating mapag-aralan kanyang banal na salita, maunawaan natin ng malalim pa at higit sa lahat ay maipamuhay natin. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral natin araw-araw. Sundan natin pa ating unawain. At yung sabi sa Joshua 1:8, at alam naman natin lahat ito ha, huwag mong kaliligtaang basahin yung aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kaya ganda, no? Ang gandang salita nito. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ito ang klase ng uri ng buhay na nais nating lahat. Tayo po ay mayroong success, meron tayong victory. At ito ay ating makakamit kapag tayo po ay namumuhay ayon sa panuntunan ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan, no, intindihin natin mabuti. Now, the church needs holiness of the heart. Ang local church po is very essential. Napakahalaga po in promoting one another's holiness. Yung grupo natin, bawat community na naghahayag ng banal na salita ng Diyos. You see, mahalaga po ang pag-aaral tungkol sa tungkol sa kabanalan. A sinning church will never please God. Mediocre Christians make mediocre churches. Ano ibig sabihin ito? These are moderate, yung mediocre, ibig sabihin niyan, moderate, common, ordinary lang. Minsan, kumbaga, minsan complacent. Ang nais ng Panginoon, tayo ay maging matapat, mainit, hindi lukewarm. Nandun talaga yung ating pagnanasa na makasunod sa ating Panginoon. Andun yung ating marubdob, yung ating determination na tayo ay makapamuhay ng ayon sa panuntunan ng ating Panginoon. Kaya yung Acts 2, makikita natin, di ba, no? Nagsalita ang apostle at marami ang naniwala. At ang sabi ng Biblia sa atin, 3,000 katao ang kanyang ipinadadala. You know, whenever we proclaim the Word of God and we proclaim it with rhema, pinahahayag natin ng may katapatan, may pananampalataya sa ating Panginoon. At higit sa lahat, ipinamumuhay natin ang mga salitang itinuturo natin. God will be pleased to what? Bring more people para sila ay makarinig ng salita ng Diyos at sila man ay magkamit ng kaligtasan. Kaya mahalaga po mga kapatid na ang bawat mananampalataya sa loob ng isang local church o sa mga pagtitipon, sa ating mga grupo, sa mga komunidad, mamuhay ang bawat isa ng may kabanalan.
Kapag ang salita ng Diyos ay naihahayag, preach in a corporate worship, tayong lahat talaga ay nagkakaisa na ating pakinggan, ipamuhay ang salita ng Diyos. Ang purpose nito ay para po sa ating holiness. Kapag atin talagang inuunawa yan, kaya pagkatapos po ng ating mga pag-aaral, mga kapatid, we encourage nyo, kayo din ay mag-aral ng salita ng Diyos on your own. Why? Because the Word of God sanctifies us. Kaya yung 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Okay. Kalawa. Pangalawa ay the church should promote holiness. Kung ang simbahan ay ang lugar where we see living examples of holiness, the church should also the place where we actively promote Another's another's holiness. holiness. Yes. Kaya patuloy si San Pablo sa kanyang salita na i-consider ang lahat ng bagay, lahat ng ating choices, pag-ingatan natin. Kaya nga alam naman natin kapag may nagkakamali, the church discipline ay nandoon. Marapat na makita natin na ang isang pagdidisiplina ay isang process na we're in para makita natin ang kamalian natin. Ang simbahan, ang ating church, ay isang lugar na wherein makikita natin na example tayo sa bawat isa. Kung may nakikita tayong kamalian sa ating kapwa, mandi bigyan natin ng isang hindi naman na Bigyan natin ng encouragement para makabalik. makabalik. Oo. Hindi yung pagsasabihan mo ng isang very harsh word na, ay, hindi ka nababatiin yan. Lalayo na sa'yo. Alam niyo sa church talaga, importante talaga yung holiness po sa loob ng kalipunan ng mga mananampalataya. Napakahalaga. Ito po ay individual responsibility nating lahat. Tayo lang ang nakakaalam kung anong uri ng buhay ang ginagawa natin. There are times may mga itinatagong kasalanan, pero sa harapan ng mga ibang tao ay nagpapakita tayo ng mabuti. Kapatid, tama na. Tama na. Ayusin na natin ang buhay natin. Diba? Tama na. Panahon na kasi end times na It's been a long time na ganyan ka na lang ba? Kumpante ka na dyan? Alam niyo kung anong tawag dyan sa Revelation? Complacent. Maraming ganyan. Kala mo, sapat na yang uri ng pamumuhay mo. Ngunit look deeper, my dear people of God. We need to do more. Kasi kailangan po talaga natin ng isang malalim na pangunawa ng tungkol sa sanctification, tungkol sa proseso ng kabanalan. Tandaan po natin kapatid habang tayo ay nabubuhay, yung sanctification process ay gumagana sa buhay natin. Kaya, let's sit down, meditate. Ako ba ay talagang namumuhay na may kabanalan? Diba? O baka naman yung mga drama mo sa buhay na panahon pa ng tralala, dala-dala mo pa hanggang ngayon, kapatid. Well, it's up to you to make your decision. It's not mine. I have to make my own too. Well, tandaan mo, kapatid, no one will do it for you. Salvation is to each his own. Kaya nga, the prayers of the church uphold the holiness of the believers. Nakikita ko nga pagkatapos ng GMJ, nagkakaroon ng pagtitipon-tipon upang mag-pray. Yung mga manggagawa po natin, mga no? kapatid, hindi na ho ninyo nakikita yon. Pero Dito po. napapansin ko nga na nagkakaroon kayo ng prayer time, binabanggit yung mga situationer at the same time, pinagpa-pray natin. Ipag-pray din natin na itaboy natin ang tukso sa loob ng simbahang ito at ayusin natin ang bawat sarili natin upang makita natin ang kahalagahan nating ginagawa. Hindi lang sa pagtitipon na ginagawa natin na ito, meron na naman tayong prayer time. Baka nasasabi nyo minsan yan. Hindi, mga kapatid.
magsama-sama ang ating kaisipan, ang ating puso, na ang ginagawa natin ay maitaas natin sa Diyos kapag hindi natin magagawa ito on our own. Hindi natin pwedeng pagsabihan lang ang isang kapwa natin mananampalataya at tapos ay ayun na, hindi. Kailangan i-uphold natin yung holiness through collective prayer natin. Magkaisa tayo mga kapatid sapagkat ang isang simbahan na katulad na ito ay isang patotoo na ang Diyos ay nasa atin at kumikilos habang tayo nagpe-perform ng ating spiritual life service sa Kanya. Uphold means to give support, especially against an opponent. You know, sometimes sa ating buhay, meron talaga tayong mga difficult situations in life. But because the church prays, and the church prays for everybody in the church, and we pray for other people, we pray for relatives, ito po ay nakatutulong sa atin na ating mabantayan yung ating sarili at ating maiwasan ang mga difficult situation, maiwasan natin ang mga pagkakasala. Kaya ang isang simbahan o isang kalipunan ng mga manampalataya, napakaganda po na magkaroon talaga ng prayer time. And individually also, magkaroon din po tayo ng prayer time, mga kapatid. Napakaganda kasi ng ugali ng pagdarasal. Every Christian knows how to pray. Wala hong Kristiyano na hindi marunong magdasal because this is the way we communicate with our God. Kaya mahalaga po ito. And then also, yung prayer, ito po ay nakatutulong para po sa ating holy living. And then ikaapat, the church should be the model of holiness. O, kaganda niya na. The church should be a model of holiness. But then, sino ba ang laman ng church? Yung believers. So ngayon, individually, therefore, we have to look at ourselves. Yun yung sinasabi ko. Tingnan natin yung ating sarili. Because you, me, and everyone else, we compose the church. You see? Kaya ngayon, kinakailangan, tingnan natin yung ating pagkilos, yung araw-araw nating uri ng pamumuhay. Kaya yung sabi nga ni Kristo, tumulad kayo sa akin. Sabi niya, ako ay banal, dapat kayo din ay maging banal. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Corinto sa 1 Corinthians 11:1 at saka Philippians 3:17, ako ay tumutulad kay Kristo. So mabuting kayo din ay tumulad kay Kristo. Kaya makikita natin mga kapatid, sa kalipunan ng mga mananampalataya, mahalaga talaga po na tayo ay mamuhay na may kabanalan. You know, tingnan talaga natin na ating sarili. Bago tayo matulog, magdasal tayo, let's commune with God. At tulungan tayo ng Diyos na matupad natin ang uri ng buhay na nais ng Diyos para sa atin. At yan ay yung mayroong kabanalan. See? Kaya yung model, yung salitang model dito ay napaka-importante. Lahat yata ng organization ginagamit ito. Maski sa PBA, di ba? Player of the Week, Model of the Week. Pag nasabing ikaw, Model of the Year, pasadong-pasado na tayo sa Diyos yan. Napaka-importante na makita natin ang sarili natin na hindi lang tayo napunta rito upang mag-preach ang salita ng Diyos. Maging modelo tayo sa bawat isa, mga kapatid. Kung may pagkakamali, ako medyo nakikita yung pagkakamali ko, pwede niyo akong tapikin, Lord, brother, pastor, may napansin lang ako sa iyo. Ganun po. Huwag tayong mahiya sapagkat kapatid kita sa Panginoon. Nakikita ko ang Diyos sa iyo. Kung nakikita mo ang Diyos sa akin, ganun din ako sa iyo, mga kapatid. Ayokong mabahiran ng kasalanan o kasamaan ng iyong katawan dahil kung nakita ko man na ganun pala ugali mo, hindi ka ipagdarasal ko sa Diyos yan. Sinasabi ko rin sa akin kapatid pag nakita, itigil mo na yung ganyang pagsasalita. Hindi maganda yan. Binabanggit ko yan sa atin, mga kapatid. Diretso ako at transparent ako sa kanila upang maunawaan nila na ang ating paglilingkod sa Diyos ay isang bagay na walang makakagawa kundi ang Diyos lamang sapagkat pinili tayo na maghayag ng salita niya at maging modelo sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya lang kung minsan nangangatwiran pa tayo Ano ba ginawa ko? Wala naman akong ginawa, wala naman akong kasalanan.
Eh, mabuti kung ganyan. Eh, system meron talaga eh, maski pa paano, no? Kaya we really have to check on ourselves. Manalangin tayo sa Diyos. Napakasarap makipag-usap sa Diyos. Alam mo ba yung, mahilig ba kayo magdasal? Mahilig kayo, makipagkwentuhan kay Lord. You'll feel good afterwards. You'll feel good. At isa pa, alam nyo kung ano? Sabihin nyo lahat kung anong gusto nyo kay Lord. Pati inis mo, yung galit mo, whatever's your need, whether it's money or whether character building or whatever. Alam nyo kung bakit? Walang nakakarinig, kayong dalawa lang. At hindi kanya ikukwento sa iba. Kapag sinabi mo yung mga drama mo sa buhay, tutulungan ka pa niya, i-uplift ka pa niya. And afterwards, alam mo, iba ka ng tao, magbabago ka talaga. Kaya the gospel requires holiness for each and every one of us. Dito sa Matthew 5 verse 8, pinagpala ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure, whose thoughts are pure in heart, for they shall see God. 1 Peter yung 14 to 16, bilang masunuring anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Binasa natin ito kanina. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Yung 1 Peter 1:17 to 19, walang kinikilingan ng Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo na walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Sa Diyan. John 1:15-3:4. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Yan ang salita ng ating Panginoon. And then finally, yung 1 Peter. And kanina binasa mo Binasa ang 1 natin. Peter 14-16. Basahin ko, tuloy ko ang 17, no? Walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. Kanina. Ay, sa 18 natin sa ituloy. Hanggang 19 ba binasa mo? Tama. Oh. So sa 20, itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayon, nalinis na kayo nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taus-puso kayong magmahalan sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Okay, salamat sa Diyos sa binigay niyang pagkakataon sa atin upang mag-aral tayo ng salita ng ating Panginoon. So remember, my dear people of God, mahalaga po yung sanctification process na ating ipinamumuhay ngayon at lalo tigit ang nais ng Panginoon tayo ay magkaroon ng isang buhay na may kadalisayan, kalinisan at mayroong kabanalan. Mga kapatid, dalangin ko na ang pagmamahal ng Panginoong Diyos Ama ay ibabalutin tayo upang ang pagmamahal na yan ay manatili sa atin at makitang modelo tayo ng bawat isa. At ang kataliniuhan ng ating Panginoong Hesukristo ay mapasa atin upang magamit natin sa pagtuturo sa ating mga pinapastulan. And of course, ang fellowship ng Banal na Espiritu ang siyang magbibigay kapangyarihan at mag-aapoy sa ating katawan, lupa at espiritu upang manatili tayong tapat sa kanyang salita at magbunga at maibigay natin ang may kapangyarihan nito. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan.
Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Have a nice day. 2 Timothy